Sa Lunes pa pala, malalaman sa Pasay RTC, Pasay City Regional Trial Court, kung ano nga ba talaga ang iniisyong warrant of arrest at dahilan kung bakit makukulong at nakulong si Jay Sonsa, Jose Sonsa, dating broadcaster. Dahil nga po dun sa lumalabas dun sa isang kaso ang nakalagay not bailable, nakalagay sa warrant. Siyempre, kinagulat ng lahat dahil ang cyber libel, ang paniniwala ng iba, ang kasong libelo ay bailable. Pero dun sa nakalagay sa warrant, not bailable. Yun ang liliwanagin. Marami ring nagulat dun. Kahit ang NBI nagulat bakit nakalagay ang ganon. Wala naman sila magagawa kung hindi patupad yun. Kaya Lunes ng umagang-umaga, pag nagsimula ang office ng Regional Trial Court ng Pasay, ay dadalhin ng NBI si Mr. Sonsa sa korte para sabihin ito na yon, pinresenta na, nahuli na, at liliwanagin din nila kung bailable or not bailable or non-bailable yung kaso. Yun po yun. At yan ay karapatan ding alamin ng kampo ni Sonsa at ng kanyang abogado kung ano nga yung basihan. So, yan ho yung ating Hindi kasi pwedeng ilabas ng NBI o makapag-bail pansamantalang makalaya si Sonsa kung hindi maliliwanagan yung order na yon ng court. Kasi alam naman natin, pag may kaso, mayroong court order na warrant of arrest, nakalagay doon kung anong kaso, sino kinasuhan, sino pinapa-aresto, kung non-bailable o hindi. At dahil yung kasi ang pagbabasihan ng pong mga arresting officer. Okay? At dahil dyan, nakita nga nila, ang nakalagay doon ay not bailable. Kaya ang korte lang ang makakaresolva niyan. So, ibig sabihin, mula nung Thursday, ng hapon o gabi na mahuli si Sonsa, ay abutin ng Lunes sa jail, kulungan ng National Bureau of Investigation na mayroong pansamantalang opisina dyan sa may Pasay. Alam nyo kasi yung NBI headquarters nila sa may UN Avenue, Ermita, Manila, under renovation, ginagawa po, pinakaganda yung building. Kaya sila ay pansamantala ng upahan doon, kung di ako kakamali, sa may Pasay. Ayun, okay? So, doon. Dahil nga ang pinagsimulan nito ay yung inilabas na fake news na sinasabing may sakit, medical record na may sakit daw ang Pangulo. Grabe ng dating nun. Maling-mali yun. Fake talaga yun. Kasi ang Pangulo, healthy naman pala. At hindi katulad ng kanilang inilabas. So fake talaga. Huwag pamarisan. Huwag niyong biruin ang cyber libel. The cyber law. May pagkakulong talaga yan. Okay? Maging aral ito. Hindi pwede kayo magmakaawa o sabihin yung naggaya lang kayo, puro views and subscriber only, or nagbibiro lang kayo. Hindi po. Ang batas kasi hindi nagbibiro. Basta ikaw ay na-identify na ikaw ang lumabag sa cyber libel, ikaw yung kakasuhan, ikaw yung pananagutin. Di ba? Kaya maging maingat po. Dito ho sa social media, maraming nagsasamantala talaga eh. Nakala nila hindi sila makakasuhan. Naku! Kaya kung yung mapapansin, sinabi ko na ito dati, bihirang-bihira akong gumamit ng mga video at picture. Kasi yung privacy ng isang tao, mahalagang pangalagaan. Kasi may mga tao walang hilig sa publicity. May mga taong ayaw ng ganyan sitwasyon. Kaya pag inilabas nyo ang picture nila o pangalan nila or video at wala kang pahintulot sila sa inyo, yan ay kaso na. Dahil yung kailang privacy, isinapubliko mo, bawal yun. Tapos kung mangungopia ka pa ng video, mangungopia ka pa nang hindi ka malang nagpasalamat o hindi mo sinabi kung saan galing yung video at picture mo, pwede ka pang kasuhan, balikan. At pwede pang copyright, pwede pang mawala yung account mo. So ingat lang. Ako nagugulat ako, maraming gumagamit ng YouTube at Facebook nila na channel na talagang garapal magsalita, garapal yung ginagawa para sigurado, para lang makakuha ng views at followers, pero hindi nila alam. Naku, napakadelikado nun. Dahil ang cyber libel, hindi ka na makakapagtago dyan ng inyong identity. Kahit yung mga nagko-comment ng below the belt, pwedeng kasuhan. Pwedeng ma-identify kahit na pusa, aso, o lumang picture,
lalaki yung nagko-comment pero babae yung picture, maa-identify pa rin yan. Malalim na po ang relasyon between social media management at ng ating mga otoridad, especially NBI at PNP. Dahil nga ho para maiwasan ang mga nagsasamantala at mahabol, mapanagot sa ilalim ng ating mga batas. Okay? So ayan po, paalaala lang. Kaya huwag niyong subukan. Lalo na ho ngayon, iba ang leadership, iba ang mission vision ng direktor ng NBI. Talaga pinapakita nila na ang trabaho nila ay nationwide at kahit saan lugar o kahit anong kaso na merong reklamo, may complainant, ay kanilang pagbabasihan para panagutin ang kahit sino. Okay? Ano pong inyong masasabi dyan? So, yung mga nagmamahal at mga kaibigan ni Jose Sonsa, huwag kayong mag-alala. Malay nyo, pag naliwanagan ng isyong not bailable, eh baka pagkakaloob ng korte na maayos yan, mabago at palayain. Pero kung hindi mababago yan, mananatiling kulong siya. At pagka ho talagang non-bailable, abay kulong talaga hanggang di nadidismiss yung kaso. Hanggang di natatapos yung kaso. Mabigat po yan. Actually, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Na cyber libel pero not bailable ang nakalagay sa warrant. Dapat malaman natin. Babaguhin ba ng judge o hindi? Wala pwedeng manguna dyan. Hintay natin sa Lunes kung ano po ang magiging desisyon. At kung ano ang gagawin ng judge, yun ang susundin ng NBI. Wala namang ibang dapat sundin niya kung hindi ang korte. Kasi ang korte ang merong exclusive na jurisdiction sa isang kasong at sa taong akusado at kanilang pinaaresto. Pati yung pagkukulong Kung halimbawa non-bailable, ang korte pa rin ang magde-decide kung saan siya ikukulong. Siya rin ang magde-decide kung ikulong sa NBI o sa simpleng kulungan o kaya palayain o kung ano man. Korte pa rin po ang nagde-decide dyan. So walang takutan, for information, for education. Huwag niyong subukan ang ating mga otoridad kasi ang batas talaga ay may tapang at kung matapang magpapatupad, tiyak na mararamdaman. Okay? Please like, share, subscribe, and follow sa ating po mga channel kasi maraming nanonood pero mukhang hindi nakakapag-subscribe sila. Pindutin lang po niyo yung notification dyan, lalabas yung pindutin nyo yung all para lahat ng video yung mamonitor at makukuha, masusubaybayan at pindutin nyo yung subscribe para nandyan na kayo. So, YouTube and Facebook page ng ating mga channel, nandyan tayo araw-araw na paghahatid ng mga impormasyon. Hindi tayo titigil kahit pa inaabuso ng ibang mababang level ng mga pagmumura at pagbabanta. Yung kailang pagmumura at pagbabanta, hindi yan makakasagabal sa ating ginagawa. Yan ay lalong magpapalakas, lalong nakaka-challenge ang kailang pagbabanta dahil kasi mababa na yung level. Pag pinagbantaan ka, ibig sabihin apektado sila. Tama yung ginagawa mo. Tama yung ginagawa nung pinagbabantaan. Yung nagbabanta ang mali. Kasi pikon. Dahil ang pagbabanta ay mababang level, mababang argumento or dahilan. Yan ay kawalaan ng kaalaman, kababawan ng pagkatao. Sa totoo lang po dahil ang pagbabanta ay krimen. Walang kondisyon yan. Basta nagbanta ka, krimen yan. Mangyari hindi, pwede kang balikan.